Pinakahuli ko naging trabaho, for 2 years ay naging Grab rider. Maraming iba, laging question, ano ba magandang business? Ang dapat tanong talaga, ano ba yung para sa akin? At sino ba yung mga dapat kong iserve? Ano yung problema na dapat kong solusyonan? Maaga rin kasi ako nagkaroon ng anak, so 15 years old na nagkaroon ako ng anak. Hello everyone, this is Ferdinand Donesa, your FM station host at isa na namang nego kwentong pangarap at tagumpay podcast ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. And our guest for today is a former employee and also a former Grab driver, but now the CEO and president of SolarMax Corporation. Without further ado, let's give it up to my good friend, Lexus Grepo. Hello brother, so salamat sa pag-invite sa akin dito. So matagal ko nang nakikita to, and then pinagpipray ko din na sana one time ma-invite ko rin ako. And then ayun. First of all, brother, thank you for being here. I know you might be doing something else, pero you chose to be here. That's why I honor and thank you sa oras na binigay mo sa akin. Ano? And then I know na meant talaga to na itong kwentuhan natin ito. So, by the way, ako si Lexus Harold Grepo. I'm the founder of SolarMax Corporation, and then provider kami ng solar sa industrial and commercial for the past Wow. 5 years. So, we're going 6 years na servicing the Filipino community and then also yung mga businesses dito sa Metro Manila and Calabarzon. So, sometimes nakakarating din kami ng mga ibang part o malalayong lugar. Pero mostly sa ngayon ay nakapokus kami na mas cater yung mga ah, clients natin or kasavers natin. So tawag natin doon sa sa mga community natin ng solar is mga kasavers. So, yun ang tawag natin sa kanila. Nice. So kinikater natin yung mga solar nila, yung mga needs nila para matulungan sila na mapababa yung electricity bill nila or eliminate yung electricity bill nila doon sa mga tahanan nila or sa business. Through solar kasi ang laking bagay na yung at least man lang yung electricity bill mo is na-eliminate or na-reduce mo. Para na sa ganun, mas ma-divert mo yung mga expense na yun sa mas mga importanteng bagay. Diba? So, katulad ng budget sa family or mga um, para sa future natin, investment, retirement fund, and then sa business naman, another capital ulit siya. So, para dun sa business natin. Or pwede pa natin siya magamit sa mas importanteng bagay, di ba? Lalo sa business for expansion. Yun yung mga ginagawa namin dito sa SolarMax. Yun. Quick backstory tayo, no? So, before doing business, no? Ano ba yung ginagawa mo dati? Before ako nag-business, actually, na-start ko tong business kasi estudyante pa ako. So, Mm. 2019, 2020, I was working student. So, habang nag-aaral ako, iba't ibang trabaho yung mga ginagawa ko. Kasi nasa second course na ako. So, may una ako tinapos na Mm. electrical technology na course. And then, nag-work ako as electrical maintenance. And then, na-assign ako sa solar about 2015. So, Oh. year 2015, so 18 years old ako noon nung nag-start ako mag-work as electrical maintenance. And then, na-assign ako doon sa solar. So, meron isang malawak na solar rooftop na kung saan ako yung in charge na nagme-maintain nito and nag-check Mm. daily. So, araw-araw ko yung nilalakad. Okay. And then, since bata pa ako noon, parang nakita ko na meron pa pala, sobra ako na-hunger sa noon, sa knowledge and skills. So, nagkaroon ako ng desire meron pa akong pwedeng gawin na mas makabuluhan or marami pa akong pwedeng aralin pa. So, kaya sinamantala ko yun na nag-take ako ng engineering course. Pero, sarili ko ng support. Although tumutulong-tulong naman ng konti yung parents, pero siyempre hindi na talaga sila capable para mapag-aral ako. Mm. And tsaka maaga rin kasi ako nagkaroon ng anak. So 15 years old, nagkaroon ako ng anak. Mm. Nagkaroon ako ng anak. So kaya talagang ang wala talagang ibang urge sa akin, kundi mag-work na talaga. Pero nakita ko kasi na yung naintindihan ko kasi later on na kapag mayroon talaga akong ininvest sa sarili ko or talagang mas dinevelop ko yung sarili ko, alam ko na parehas kami ng anak ko o ng family ko, Yeah. yung magbe-benefit. So talagang alam ko na napakahirap nung hindi ko nga kahit ang tingin ko imposible na Yeah. maitawid ko to, pero parang may gusto lang akong i-eliminate na void sa puso ko o sa loob ko na at least sinubukan ko. So Nice. ako noon, nag-self-support ako, nag-working student ako sa engineering dito, and then dito ako huling umattend sa TIT sa Quezon City. So nag-aral ako din ng engineering, self-support lang. So ang mga naging trabaho ko diyan iba-iba. Pag summer, nag-work ako sa corporate Mm. as service engineer kasi kahit papaano kahit na bata pa tayo that time, meron tayong set of skills na nagko-qualify para Nice. maging service engineer ako noon. So iba't ibang company yung pinapasok ko na related siyempre Mm. sa engineering kasi yun na talaga yung
nahon kong skills Yeah. about engineering and technology. And then, ang challenge lang kasi nun, may nagko-conflict sa time. Siyempre, hindi lahat yun papasok sa ano mo. Mm. Kaya, tatama sa schedule mo. Eh, wala akong ibang priority nun, kundi mag-aral talaga. Mm. So, I'd rather na i-compromise talaga o bitawan. Mag-quit ng job para makahanap ng another set ng job Mm. na talagang magpipit doon sa sa schedule ko sa school. And then, before the business, ang pinakahuli ko naging trabaho, for 2 years ay naging Grab rider. So, Grab Talaga? rider ako for 2 years habang Wow. nag-aaral ako. Oo, ganun. For 2 years yun. So, habang yun, sa 2 years na yun, yun kasi sobrang flexible ng Yun. sobrang flexible ng oras nun. Pag may vacant ako sa school, open ko lang yung application ko sa cellphone, makakakuha na ako ng isang order. So, makakapag-deliver ako nun. After ko ma-deliver yung isang drop na yun, meron na akong mga 100 or 200 pesos na extra na ulit to Nice. survive the next day. Mm. And then, makakapasok na ulit ako sa school. So, ganun. Pero, nagkakaroon sa isip ko ang ganda. Sobra ako namangha nun sa Grab. Kasi, ang alam ko lang na sweldo dati, between 350 pesos to 600 pesos. From provincial, 350 pesos lang kami nun Kahit ang trabaho ko, nasa engineering department na ako nun, dito sa Cavite. Tapos medyo na-amaze na ako nung napunta na ako sa corporate sa Manila kasi around 600 to 700 pesos. Pero 8 hours daily. Pero nung nag-grab ako, nagulat ako na within 4 hours, pwede ka pala kumita ng 700 pesos. And then nag-focus ako doon sa Grab kasi sobrang flexible. Mm. Hindi talaga niya masasagasaan yung yung schedule sa school. So, yun yung pinasustain ko within 2 years. Pero nag-iisip na ako para pala ako nagne-negosyo nito kasi ako yung nag-handle ng time ko. So, yung all about kung ano yung isa-serve ko, ano yung effort na ipapasok ko dito, yun lang din yung aanihin. So, parang nakita ko na, so ganun pala ka-valuable din yung time tsaka yung service na ginagawa ko. So, nag-iisip na ako, what if kaya na meron pa pala akong pwedeng paglaanan ng oras ko na may mas malaking value. So, habang nag-grab ako noon, observant ako sa ibang mga bagay. Mga una ko talaga naisip na business is logistics kasi nga medyo doon na ako nalaline sa logistics kasi sa Grab, delivery talagang. Kabisado ko na yung buong Metro Manila dahil nga sa pag-grab. Pero yun, dahil nga nag-pandemic, hindi rin napagkaloob yung logistics business. Okay. Pero, meron kasi akong kasabay ko din nun, pinag-iisipan ko na yung engineering business. Na which is, siya yung nasimulan ko. Nag-start kami. Sabi ko, gusto ko mag-business kasi, bukod siyempre, number one, at least ang goal ko lang naman, at least gusto ko kasi makapag-aral. So, gusto ko makapag-aral, yung less yung time na ilalaan ko, pero kahit pa paano, mako-compensate yung kailangan ko sa hanggang makatapos ako. So, yun yung goal ko sa business. Number two, makapagbigay ng trabaho sa mga tao sa paligid ko. Pangatlo, makatulong sa community. So, hindi ko pa alam kung anong business, pero alam ko, meron akong sets of skills na pwede kong ma-offer. So, I tried na magbenta or magkabit ng CCTV or mga service about design. Yan, mga ganon. And then, hanggang sa napunta ako sa pagbebenta ng aircon. Pati And aircon. then, pag-install. Yun ang yun yung una kong successful na business engineering. By the way, bago ako nagsimula ng sinimulan ko na lahat yun sa registration. So, by faith yun na hindi ko alam kung ano yung magiging line of field ko. Galing. Basta mag-engineering business ako. So, kahit ako ano yung doon pumasok, o makita ko doon talaga yung magiging niche ko, yun yung ipopokus ko. So, yung una sa aircon, may competitive ang aircon eh. Talagang kailangan specialist. Nagkataon, hindi rin naman ako specialist sa ito. But I can sell, natatapos ko yung project, pero talagang matindi yung competition. So, I try CCTV, generators, and then parang unti-unti, may solar na nakikita ko yung demand ng solar. But nagkataon na, way back 2015, yung solar kasi na trabaho, nirereklamo ko yan doon sa supervisor ko kasi araw-araw ako maglalakad doon sa bubong, mainit, di ba? Mga 18 years old, medyo mareklamo pa yung mga ganito. Tapos, hindi ko din na-realize ko na meron ako experience dito. And then, specialist naman ako kahit pa paano sa electrical field. So, yun kasi since high school, yun na talaga yung parang pinaggagawa ako all about electrical. So, electricity, kaya kabisado ko na halos talaga. Kahit pa paano, medyo may maayos tayong knowledge sa electricity or electrical field. So, and then na-realize ko, medyo pwede kami dito kasi kagandahan doon sa solar that time, nung way back 5 years ago. Hindi siya ganun hindi siya sobrang saturated yung business kasi para makapag-service ka ng solar, talagang siya, specialization. Yeah. So, hindi siya yung pwedeng mapanood mo lang or makakapag-deliver ka agad ng maayos. So, nagkataon na talagang
kahit pa paano may experience talaga tayo doon, and then specialist tayo sa electrical. Kaya madali kami nakapag-adapt. Una, hindi ko pa siya talaga tinitignan siya yung magiging niche ko. Kasi nga, yun nga, tinatry ko pa iba-iba. Pero nakita ko talaga na unti-unti, madali namin na-deliver yung trabaho. And then ang kagandahan, meron kaming puso dun sa client, Yeah. doon sa mga siniserve namin kasi ang nakita kong kagandahan kasi dito sa business ng solar o sa field ng solar, na kapag ano ka, malaking natutulong mo sa Yeah. community. Tama. Hindi sa lang sa community, siyempre sa environment, di Yes. ba? So, sa mga Pilipino, sa mga kapwa natin Pilipino na through solar, nakaipon sila ng retirement fund. Yeah. Through solar, nakaipon sila ng educational fund. Through solar, nagkaroon sila ng extra fund para sa insurance. So, by simply eliminating yung electricity bill nila, Yeah. ang daming natatap na aspects ng buhay nila. Yun yung Totoo. kagandahan. Na-figure out mo agad early on ng life mo na ito yung gusto mong tahakin, like anything related to electronics, no? Meron ka bang roots with regards to electronics or engineering? Bakit yan yung feel mo na parang gusto mong tahakin? Kasi yun na lang din talaga yung alam kong gawin. Ang Kasi mula nung high school, mayroon na kaming specialization na electrical. And then sa una kong course, electrical, hanggang engineering, electrical din talaga yung ginagawa. And then ako, passion ko talaga yung electrical field. okay. So, kaya, kung siguro paano ba, kung babalatan mo ko, kung puro electrical siguro yung parang sasabihin ng laman loob ko, o ng isip ko, yun talaga. Lamang talaga yan. Hindi ko sinasabi ako yung pinaka-best and expert sa mga bagay-bagay. Pero, yun talaga siya yung mga ginawa ko mula nung high school eh. Galing. So, kaya palagay ko, talaga naturally, doon ako nag-fall sa field na yun. Kasi yun yung parang nagiging harmony ng mga ginagawa ko, ng hobby, ng action, and thinking ko. Yun, kumbaga parang sa first 2 years nga lang, doon ko na nasabi na sobra-sobra na yung sa pinagpe-pray ko eh. Galing. And then, tapos unti-unti ko na lang na-realize na hindi na lang yung ginagawa kong business ngayon, hindi na lang pala siya all about para sa akin. All about na doon sa purpose na binigay sa akin o binigay sa akin ng Lord o ng Diyos. Yeah. Na kaya sa akin pinagkalooban ako ng ganitong talent, maybe talent, and Yes. then wisdom, business. So para maging relatable to sa mga aspiring entrepreneurs, no? Anong bro yung naging very first step mo nung in-start mo yung business mo? Pinaka first step ko talaga is magduda dun sa naiisip kong vision. First step yun. Kasi dun sa pagdududa na yun, kasi nga ina-admit mo na hindi, zero knowledge ka sa business. So, kailangan mo i-admit na talagang zero knowledge ka. With that, doon na magsisimula na magsisik ka ng pinakatamang wisdom. So, nagkataon, doon kasi sa isang youth group na nadala din ako sa sa church. Doon sa church na yun, may mga church leaders kami na, sila, successful businessman, successful leader sa corporate. So, estudyante ako that time. So, nakikita kasi nila na nag-volunteer ako sa ministry. So, may mga pagkakataon nagkakakwentuhan. And then ako, sinishare ko yung mga naiisip ko. Tapos mula doon nila ako na-advisean kung paano ko sisimulan yung business. So, pinaka number one kong sinimulan doon, simulan mo ng may tama kang hangarin. Pangalawa, syempre, registration. So, registration, sinimulan ko siya ng registration kasi, kahit hindi ko nakita kung ano yung mangyayari. Pero ang na-realize ko, basta simulan mo ng tama. Yeah. Hindi ka maliligaw. Basta simulan mo ng tama. Hindi ko goal agad na magkaroon agad ako ng client. Basta ang goal ko, at least man lang registered ako. Yeah. Kinumpleto ko yung registration hanggang sa BIR. Habang ako noon, actually estudyante pa talaga ako noon ng panahon. Galing. Totoo yun, start right. Hindi ka talaga maliligaw doon. Hindi ka maliligaw. So far yun. Dahil nga sinimulan ko siya ng tama, mula noon naman hanggang ngayon, wala naman pa akong pinakamalaking sablay during the process ng pagnenegosyo. Challenge madami, pero yung mga sablay naman, sa ngayon wala pa. And pinagpapasalamat ko kasi yung guidance ng mga leaders and mga coaches na alam mo yun, Yeah. na nagdo-look after me. Kaya every time na meron ako mga bagay na unsure, may mga bagay ako na talagang hindi ako sigurado, kinukonsult ko yun. Para na sa ganun, maiwasan ko talaga na magkamali talaga. Ganun ka-importante yung may maganda kang community, no? Kasi nalilesen yung errors, nalilesen yung nga tinatawag nilang TAE or trial and errors sa pagnegosyo. Which really, hindi lang yung trial and errors, na-empower ka pa kasi you're in the right community. Tama, bro?
Tama, tama. So bro, siyempre sa business, hindi naman, gaya na mention mo, wala naman sobrang hirap. Pero to make it realistic, meron kang mga challenges na pinagdaanan. Siyempre, nung nag-start ka, dahil may doubt ka nung una, ano ba yung mga hardest moment mo na masasabi mo na na-test talaga yung faith mo or na-test talaga yung, yung heart mo dun sa pag-start ng business? Siguro yung pinaka-challenge niya siyempre, ano eh, sa business kasi kung nagsimula ka na small, hindi ka sanay Yeah. sa mga blessings na malalaki and then sa power, actually power. So mga challenge doon talaga since nagkakaroon ka ng ng power. So talagang yung mga temptation, hindi lang personally, Yeah. even the business side. Pero yun, sinisikap ko palagi limunin ko ano yung pinaka-objectives kung tama. Yeah. Kumbaga, lagi ko binabalikan na hindi ko naman goal talaga is rapidly is mag-expand or lumaki. But gusto ko manatili na nasa tamang path, nasa tamang direction, nasa tamang purpose. Pero doon Tama. kasi matcha-challenge din yung integrity mo and principle. Kung ano ba talaga yung pinaka-objective mo. So sa akin, malaking bagay nga na yun, na merong mga nakapaligid sa ating mga tamang tao na magbibigay din sila ng mga wisdom, siyempre, ng mga insights nila. Siyempre, kapag pinasok mo talaga, bulilya. Tama. So far, hindi pa ako yun, hanggang ngayon, hindi, buti lagi ako nakakaiwas sa mga ganun, bililyaso talaga. So, kasi iniingatan ko rin siyempre yung integrity, yung Yes. reputation, kung ano yung binibuild ko. And then, again, wala naman akong hinahabol ng mga bagay-bagay. I want to serve it right lang naman talaga. Yeah. And then, maging purposeful lang to. So, basta hindi siya magpopol dun sa purpose, sa idea ko na pagiging purposeful ng business, Yeah. let go ko. Kasi alam kong hindi na siya aligned dun sa hindi na siya aligned dun sa vision and principle ng binibuild ko na business and even sa akin personally din. Ilang taon ka nun bro nung naging part ka ng community na yon? Nung bago ako mag-start mag-business? Ano eh, 2016, 18, sakto 18, 19, 18 or 19 years old Galing. ako noon. Ganun. Yan kasi yung age na ano eh, no? Kumbaga sa iba, I mean, pag wala kang guidance, parang yan yung ano eh, talagang pinaka, ano mo yun, pinaka, ini-enjoy nila yung kabataan nila. Di ba Hmm. yan yung age na yun? Pero Oo, tama. yung age mo na yun, nagkaroon ka na agad ng guidance, nagkaroon ka na ng mentor or community that really help you with your business, no? So, syempre, after all these things, no, syempre may mga struggles na pagdaanan. Ano na may masasabi mong breakthrough na talagang nag-change ng lahat sa'yo nung nag-business ka na? Ang pinakamasasabi ko kasing breakthrough ko hindi naman yung kung ano yung naging Yes. na-reach na actually parang, pero masasabi ko ng breakthrough nung nakita ko na there is a group of people na dependent na sa trabaho. Okay, so sa business namin, katulad nito ni Solar Max. Imagine mo, kumbaga, dati ang pinoproblema ko lang is paano ko mababayaran Yeah. yung may tatawid ko matutustusin yung pag-aaral ko. Pero ngayon ang naiisip ko na, paano ako makakatulong doon sa grupo namin, doon sa mga Nice. employee namin na through dito sa business, dito sa Solar Max, mabibigyan ko sila ng regular na maayos na trabaho, masisecure yung trabaho nila. At the same time, sa pamamagitan nun, matutulungan mo din sila na masecure yung family nila or Yeah. makapag-provide. So yun yung para sa akin. Iba-iba kasi ng perspective ko yung Yes. breakthrough, pero sa akin, yun yung breakthrough ko na yung pinagpe-pray ko lang nung nagsisimula ako is nakikita ko na nagpo-fall into place. Yeah. Ganun. Tama. So nakikita ko na nasa nangyayari yung binigay sa yung vision ng Diyos nasa tama yung ginagawa mo kasi nagbibigay ka ng impact. Na nakikita ko na yung talent, yung skills ko is hindi lang ako yung sarili ko yung nag-glorify, Yeah. pero nag-glorify ko din yung Diyos sa pamamagitan ng pagtulong dun sa mga kapwa ko Pilipino, 'di ba? Bukod doon, sa negosyo yung nakikita ko dahil sa binibigay naming service, nababago rin yung buhay ng mga pamilya Yes. na nasa-serve namin. So, ang laking breakthrough na lagi sila nakaka-receive kami ng good news every month dahil sa magandang naging impact ng service namin sa kanila. So, ang sarap nun na nagiging part ka ng change sa buhay o sa family nila. Yeah. So, kung titignan, maliit lang naman na bagay yung ginawa namin. Pero ang laking bagay o talagang in long run talaga yung magiging impact sa kanila. Yun. So, yun yung definition ko na masasabi kong breakthrough. Yes. Yun, Totoo bro. yun. Agree ako dyan kasi isa yung sa gusto ko rin ma-impart dito sa community na ginagawa natin na hindi laging pera yung usapan ng success eh. Hindi laging, alam mo yun, hindi laging time freedom, financial freedom. Yung adding value to people na especially those who are in need. Diba sobrang laking, iba yung impact na nagagawa ng ganun than monetary itself, diba? Parang ang sarap ng feeling na yung may nakikita ibang taong natutulungan ka, may ibang taong nagiging mas maayos yung buhay dahil sa ginagawa mo. So para sa akin, mas malaki yung value nun eh.
compared dun sa yun yung gusto kong maintindihan dito sa community na ginagawa natin, yung ethical entrepreneurs na community na ginagawa natin kasi it's not always about money. Hmm, tama, tama. So yun yung favorite part ko dito na parang pero ang saya ko na unti-unti from time to time nare-reveal sa akin na nasa tama yung nilalakaran ko, nasa tama yung ginagawa mo. So, very fulfilling. So, gumigising ako ng may fulfillment. Although yung challenge kasi kahit saan ka lumugar, Yes. there's a challenge kasi talaga. Pero very fulfilling every time na naitatawid ko yung mga challenges na yun. Ang galing. So, yun yung nagbibigay sa akin ng nagbibigay sa akin ng fuel na Yeah. gumising every day. Di ba? Gumising na maaga, late matulog. Kasi alam kong sobrang valuable ng ginagawa ko. Yeah. Sa case mo pati brother no kasi ang maganda hindi ka na nahihirapan sa decision making na ito yung gagawin mong business. Kasi hindi naging mabigat sa yung transition mo in a way dahil alam mo na agad yung gusto mo, alam mo yung gagawin mo, merong nagga-guide sa iyo, di ba? So syempre, hindi lahat ganun yung situation, hindi ganun. So ikaw palagi mo brother, ano yung may advice mo sa mga tao na matagal nang gusto magnegosyo pero hindi sila makapag-start. Especially sa mga long-time employees. Siyempre ikaw bilang naranasan mo maging empleyado, ano yung ma-advise mo sa kanila? Especially doon sa mga wala pang direction or unclear yung mga bagay sa buhay. Ako ang nakita ko nakita ko kasi yung pag-negosyo, madali lang naman mag-start ng negosyo talaga. Minsan, pag may pera ka nga, akala nila, makakapagsimula ka na instantly. Pero hindi siya ganoon eh. Hindi siya naging sustainable. Maraming mga tao na nakakapag-start nagkakaroon sila ng mga multiple businesses. Pero sometimes sa ikasampung business hindi pa rin nila nakikita Yeah. yung sarili nila. Ganun. So, ang point doon, simulan mo siya sa tamang heart. Pagpayin nila yung heart nila na kung ano yung desire or passion nila sa business nila or ang pwede nilang simulan na hanapin nila kung saan sila may makakontribute o merong may impact sa community or may serve na problem. Yes. Kasi kung sisimulan mo siya sa thinking na you want to have a business na dahil gusto mo makaahon sa buhay, masyado siyang sobrang babaw nung reason na 'yon para itawid mo yung negosyo. Paano kung ang business mo 2 taon ka munang 2 taon ka munang maghihirap o walang kikitain. Di baka nga sa first year aayawan mo na. Yeah. Pero kung nasa heart mo kasi yun, yung passion mo kasi yun, di ba? Ano man mangyari, as long as nakikita mong fulfilling yung ginagawa mo, Yeah. and then magugulat ka na lang dahil na ginagawa mo to out of your purpose, ginagawa mo to dahil out of your passion, di ba? Yung sinasabi nilang kikita ka, yung sinasabi nila na kahit paano ay aasenso ka, everything will follow na eh. Yeah. Kumbaga parang bonus na yun eh. Tama. Kasi kailangan mo ang kailangan mo kasing hanapin or isik sa business kung paano mo ma-deliver ng tama yung value doon sa mga gusto mong i-serve na community o mga tao. And then mula doon, siyempre, yung tinatawag natin na blessings, add-ons na yan eh. Favor, add-ons na yan. Di ba? Expansion, add-ons na yan. Yes. It comes naturally kapag ginagawa mo ng tama at may purpose yung mga bagay-bagay sa negosyo mo. Ganda nun bro. Totoo yan. Kasi maraming iba, laging question, ano ba magandang business? Di ba? Pero in fact, ang dapat tanong talaga, ano ba yung para sa akin? Sino ba yung mga dapat kong i-serve? Ano yung problema na dapat kong solusyonan? Diba? Kasi I tried na rin naman sumubok kasi nung medyo okay naman ng tong business namin. May mga time na sumubok naman ako ng ibang negosyo. Pero kapag hindi mo talaga siya passion kapag na-discourage ka rin ng konti, na-disappoint ka na, ayawan mo agad eh. Pero unlike dito sa talagang yung business na passion mo talaga na parang kadikit na to ng bituka mo. Diba? Ano mang ups and downs wala kang ibang choice kundi Totoo. i-ayos ulit ito, tsaka itawid ito, at i-reorganize ulit ito. Yes. Kasi alam mo, sa pinakaya ilalim talaga ng puso mo, di ba? Hindi mo hahayaan na magpepelo mawawala ito. So, lagi kang merong fuel or lakas o energy para mag-isip na para may ayos tong mga nagiging challenge mo. So, napaka-importante nun na talagang sigurado ka na yun talagang gusto mong gawin. Kasi hindi ka pwede magne-negosyo na 1 to 2 years, palit ka agad Walang expansion Wala kang na-establish kapag gano'n. Kailangan tingnan mo ito na talagang magiging kadikit na ng pusod mo. Yes. Pwede. Siguro yun yung magandang term na talagang magiging hilinga mo na tong business mo na kapag nawala ito is talagang magiging challenge sa'yo. Pero, yun. So, ang masabi ko lang, simulan mo lang sa tamang purpose and tamang puso lang. Yun. And then, everything will follow. Madaling mag-quit. Maraming excuses. Alam mo, tinitingnan nila yung problema, hindi yung opportunity. Kaya pag hindi talaga tibok ng puso mo yung ginagawa mo, hindi siya hindi mo ipaglalaban, 'di ba? Tama. Ganun.
So, yun bro, ikaw naman, ano yung isang masasabi mong advice mo o isang mindset shift na dapat meron ng isang aspiring entrepreneur? Kung wala ka pa, kung hindi ka pa nagbi-business, hindi ka pa nakakapagsimula, ituring mo na yung workplace mo na para ka nagnenegosyo. Although, syempre, hindi ka kikita agad yan ng malaki. Yes. Pero, dyan sa workplace mo, mag-build ka na ng integrity. Yeah. Mag-build ka na ng magandang reputation. Mag-practice ka na mag-serve ng all-in, regardless kung susweldo ka ng malaki o hindi. Yes. 'Di ba? Mag-serve ka ng may integrity, 'di ba? Magtrabaho ka ng may magandang ethics. Kasi ganoon lang din naman yan. Kapag labas mo sa corporate world, as long as na-practice mo yung mga bagay na yan, madali mo na i-serve yan sa mga magiging clients mo. Tama. Kasi na-practice mo na siya during ang mangyayari lang naman instead na papasweldohin ka ng company, ang mangyayari na ngayon, yung i-serve mo directly doon na sa mga client. Ang mga client, wala silang ibang tinitingnan kung ang titingnan nila kung paano mo sa kanila i-deliver yung trabaho, yung ethics, 'di ba? Yes. Yung ano mo, yung principles mo, syempre. Integrity yung pinaka-importante. Yes. And then kung paano mo dadalhin ang sarili mo. Galing. Kung sa trabaho mo magulang ka na, 'di ba? So magre-reflect agad 'yun eh. Mararamdaman at makikita agad 'yun ng client na ganun yung lifestyle mo. Tama. So kailangan ipakita mo talaga o dapat na kung nasa employment ka pa ngayon, i-build mo na yung heart of service. Yun. Sobra. Tama. Kailangan yun talaga. Yun ang kailangan mong establish. Kailangan magkaroon ka ng heart of service. Kasi kung wala ka niyan, hindi ka magkakaroon ng desire and passion para ma-serve yung pinaka-the best para sa client mo. Yes. I'm sure marami ka pang gustong matulungan at marami pang taong nangangailangan ng serbisyo mo. So, I'm sure mas marami ka pang mas matutulungan. So, I'm giving you the time to really share your business and ano ba yung mga services na ginagawa mo. Okay, so, ayan. So, ngayon, sa mga oras na to, bumabagyo actually. So, ito yung pinaka-best time na talagang ma-realize mo na dapat meron kang power backup. Kasi through solar, may option ka kasi na magkaroon ng power backup kung saan pwede mo ma-secure yung electricity mo kahit na bumabagyo. Kasi problem ngayon dahil bagyo season na. Yes. So madalas ang brownout. So problem natin yung mga brownout season. Katulad natin, paano kung may mga trabaho tayo or mga business na nasa bahay na hindi pwede magkaroon ng power interruption or we have business na hindi talaga pwedeng mapigil ang pag-ooperate. So ang laking loss sa atin nun. Yeah. So ang laking kawalat sa atin ng mga bagay. Or we have loved ones sa bahay na ayaw natin maka-experience ng inconvenience. Di ba? So, ito yung pinaka-best time ngayon, lalo sa panahon yun, magkaroon tayo o magpakabit ng solar. So, pwedeng objectives kasi natin is makasave at the same time, magkaroon ng power backup. So, ang laking bagay kasi ng pagkakaroon ng solar, dahil sa pagpapakabit mo ng solar, you can eliminate your electricity bill, and then yung expense mo para sa electricity, pwede mo siyang i-divert ngayon sa mas makabuluhang bagay kung nasa kung sa bahay to, divert mo sa retirement fund, insurance, emergency fund, di ba? Educational fund, investment fund, or doon sa mga bagay na mas gusto mo pang paglaanan, pero na-challenge ka. Yes. So, by installing solar sa bahay mo, hindi mo lang matatap yung family mo, hindi mo lang matutulungan yung pamilya mo, pero makakatulong ka sa community natin. Yes. Dahil hindi ka na rin magiging part ng malaking demand na kailangan maging dependent ng kuryente sa government natin or sa utility natin. And then, makakatulong ka pa na sa environment natin. Kasi mas less yung carbon footprints na mako-contribute mo kahit na gumagamit ka ng kuryente. So pwede nyo kami i-message sa SolarMax Corp sa Facebook namin. So naandun yung email namin and contact details, and then bahala na si Brother Perch para sa contact number namin. Pero you can tag na lang dito 0956-844-6572. Or pwede nyo rin akong directly i-message sa Facebook through Lexus Harold Greco. So, kung ano yung pinaka-best na system Ayun. ang para sa inyo. Thank you brother, no. Sobrang laking tulong nung shinare mo. Kaya I honor you and thank you for this opportunity, no. Any lasting words that you would like to share to our listeners, especially aspiring entrepreneurs who has been a long time employee? Well, malang masama na mag-decide ka ng business. Kasi ang kagandahan nun, sa pagbe-business mo, tanda mo, hindi lang naman ikaw ang magbe-benefit niyan. Yung community, yung paligid natin. So yung mga kapwa natin Pilipino, kasi sigurado ako kapag nagsimula ka naman ng negosyo, hindi lang naman ikaw yan. Alam ko na makakatulong ka na makapagbigay ng trabaho. Sa pamamagitan nun, makakatulong tayo sa community and bansa natin. So kahit na maliit na step lang yan, ipag-pray mong maigi na maibigay sa'yo talaga yung tamang wisdom kung ano yung tatahakin mong business. And then, wag ka magmamadali. Yun. So, i-take time mo yung pagko-consult sa mga best na right people na pwedeng tumulong sa'yo. So, pwede kang mag-reach out sa amin or kay Purge para matulungan ka niya o matulungan ka namin
kung paano mo sisimulan yung business mo. So, hindi kami yung pinaka-best dito sa business na sa pagdating sa pagbibigay ng advice sa business, but we can help you, and then pwede ka namin din matulungan kung sino yung mga pinaka-best na tao na pwede Yes. mong malapitan para makapag-guide sa'yo, Yun. para mas maging malinaw yung gusto mong gawin na business para sa'yo. Yun. So, yun lang. Okay. Again, thank you, Brother Lexus of SolarMax Corporation. And salamat sa lahat ng value na share mo. And I know this episode will inspire more people to get into business. Again, thank you for having you here, and God bless you. If you are a long-time employee and aspiring entrepreneur and found value in this kind of content, please don't forget to like and subscribe. Again, always remember that God loves you. God bless you. See you on my next episode.